Metro Manila workers to get historic 85 pesos minimum wage hike. So magkakaroon ng 85 peso wage hike. Pero mas yayaman ba talaga tayo? Higher salary means mas maraming pambili at mas malaking tulong sa mga pamilyang umaasa sa araw-araw na kita. Pero may isang tanong na hindi masyado na pag-uusapan. Mas lalaki ba talaga ang halaga ng sweldo natin? Or baka tumaas din naman ang presyo ng mga bilihin eventually? Para sa maraming SMEs, ang pagtaas ng minimum wage equates to increase in their operating expenses, meaning higher payroll and then higher labor cost. It becomes part of their cost of doing business. Example, kung merong isang bakery with 10 employees, kung bawat isa ng empleyado ay tataas ng 85 pesos ang sahod bawat araw, 850 pesos na yon cost doon sa owner. And then add mo pa yung government contribution, holiday pay, OT, and other labor-related expenses. Maaring umabot sa libo-libong dagdag na gastos every month. About, sabihin natin kung 1,000 a day, additional 30,000 yun, imagine, sa 30 days of operation. So ano yung mga options ng may-ari? First, akuin ang dagdag na gastos kahit lumiit ang kanyang kita. Second option, itaas ang prices of goods and services para mabawi ang higher labor cost. Third option, magbawas ng mga overtime pay, i-defer ang expansion, wala mo ng hiring, or maghanap ng way to automate para makabawas ng labor cost ng mga employees, magbabawas ng empleyado. So these are the possible decisions na kailangan pag-isipan ng mga negosyo, especially the SMEs na napakanipis ng profit margin. Imagine kung ang bakery nagtaas ng presyo ng tinapay, yung restaurant nagtaas ng presyo ng food nila, yung delivery companies like Grab, Lalamove, nagtaas din ng singil. At ang grocery nagtaas din kasi mataas din yung presyo ng kanilang mga suppliers. So paano na? Ang mangyayari, unti-unting tataas ang presyo ng products and services. And this is what we call inflation. Unti-unti nating nararamdaman sa paglipas ng mga buwan. Hindi yan biglaan, unti-unti. Kaya kahit nadadagdagan ang sweldo mo ngayon, maaring lumiit din ang tunay na value nito kung mabilis ding tataas ang presyo ng mga bilihin. Magpapang-abot sila. Tapos ito yung hindi natin gaano na pag-uusapan. Ang sign na yumayaman ng isang bansa ay hindi lang dahil tumataas ang sweldo. Mas mahalaga kung tumataas din yung productivity ng mga empleyado. Kung ang employees ay maraming nakikreate na value, mas maraming produkto ang nagagawa. More efficient ang mga businesses, mas nagiging sustainable ang pagtaas ng sahod. Pero kung tataas ang labor cost, pero hindi naman tataas ang productivity, ganun pa rin. Mas mahihirapan ang ilang negosyo to keep their prices ng goods and services nila at a low price. So, kailangan nila magtaas. So, kaya ang goal natin, hindi lang mas mataas na sweldo or mas mataas na kita. Ang gusto natin ay mas mataas na productivity para mas maraming lumalagong negosyo. Kasi these businesses create jobs. Mas marami tayong nag-create na jobs at mas matatag na economy. Dahil ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lang kung gaano kalaki yung sweldo natin, kundi kung gaano kalaki ang purchasing power natin. May natitira pa ba pagkatapos natin gumastos ng mga basic needs natin at mga wants natin? And then dito pumapasok yung personal finance. Hindi natin kontrolado ang wage hike. Hindi natin kontrolado ang inflation. Pero may mga bagay na within our control. Ano-ano yon? Paano mag-budget or nagba-budget ba tayo? Magkano ang iniipon natin? How much do we save on a regular basis? Yung nasa-save natin, saan natin ini-invest yung ilan doon? How do we protect our families against financial uncertainties like life insurance, health insurance, mga ganong bagay? Yung mga unexpected like emergency fund, meron ba tayo nun? Saan natin nilalagay yun? Lumalaki ba yung amount ng money natin? Habang tumataas ang gastusin, hindi sapat na umasa lang sa pagtaas ng sweldo.
kailangan ding pataasin ang value ng ating pera. Because financial security is built not only by earning more, but by making your money grow faster than the cost of living. So if you like this topic, if you like this video, if you learned something here, please consider to subscribe, follow me in this account for more of my future videos.